Shalom sa inyong lahat. Napakatamis ng inyong mga salita sa panlasa ko. Hindi na higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Awit 119:103. Welcome po sa Good and Faithful Channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Paminsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang iyong dagat na pulang karanasan, tapat o taksil, Eksodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay halaw sa Santiago 1:5. Panginoon, kami po ay kulang sa karunungan. Kaya kami ay humihingi sa inyo na nagbibigay sa lahat ng tao ng sagana at hindi nanunumbat. At iyon ay ibibigay sa amin. Amen. Pang-anim na leksyon sa pamamagitan ng dagat na pula. Susing talata, Eksodo 14:13 at 14. Sinabi ni Moises sa bayan, "Huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik." Mula sa pananaw ng tao, ang mga anak ng Israel ay nasa isang desperado kahit pa imposibleng sitwasyon. Isa na hindi nila maililigtas ang sarili. Kung sila ay ililigtas, ito ay dapat na sa pamagitan ng banal na gawa. Gayon din sa atin at kasalanan, tayo'y nasa isang walang pag-asang sitwasyon. Kailangan natin ng higit pang madrama kaysa sa Eksodo. At nakuha na natin ang krus ni Kristo at ang nagawa ni Kristo para sa ating lahat. Tatlong paghahati muli. Una, ipinagkaloob ang pahintulot. Ikalawa, bago at pagkatapos ng pagtawid. Ikatlo, ipinahayag ang pasalamat at pagsamba. Doon sa una ay titingnan natin, hayo at sambahin ang Panginoon. Sa ikalawa ay tatlong paksa. Pagtatalaga ng panganay, pagtawid ng dagat na pula, at pagmartsa patungo sa pamamagitan ng panampalataya. At ang huli ay ang awit ni Moises at Miriam. Unang pagkakahati, ipinagkaloob ang pahintulot at ang tatalakayin, hayo, sambahin ng Panginoon. Exodo 12:31 hanggang 36. Kanyang ipinatawag sina Moises at Aaron ng gabi at sinabi, "Maghanda kayo, umalis kayo sa gitna ng aking bayan, kayo at ang mga anak ni Israel. Umalis na kayo at sambahin ninyo ang Panginoon, gaya ng inyong sinabi. Dalhin ninyo ang inyong mga kawan at ang inyong mga baka, gaya ng inyong sinabi. At kayo'y umalis na at idalangin ninyo na ako ay pagpalain."
Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang taong bayan at madali ang pinalis sila sa lupain, sapagkat kanilang sinabi, kaming lahat ay mamamatay. Kaya't dinala ng taong bayan ang kanilang minasang harina bago ito nilagyan ng pampaalsa na nakabalot pa ang kanilang mga pangmasa sa kanilang damit at ipinasan sa kanilang mga balikat. Ginawa ng mga anak ni Israel ang ayon sa sinabi sa kanila ni Moises. Sila'y humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak, mga alahas na ginto at mga damit. Binigyan ng Panginoon ang bayan ng biyaya sa paningin ng mga Ehipsyo, kaya't ibinigay sa kanila ang anumang hingin nila. Kaya't kanilang sinamsaman ang mga Ehipsyo. Sa gabi ng Paskwa, bumagsak ang banal na hatol sa mga hindi natakpan ng dugo. Walang nakatakas dahil sa posisyon, edukasyon, katayuan sa lipunan o kasarian. Ang kayabangan ng Ehipto ay nasa alabok. Gayon din sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Walang kwenta ang katayuan mo sa buhay. Anuman ang posisyon mo, gaano man kataas, anuman ang edukasyon mo, gaano man karami, anuman ang katayuan mo sa lipunan, kung ikaw ay popular o hindi, at ang kasarian. Walang kwenta ang lahat yan. Hindi yan makapaglilingkod sa iyo. Ang kahilingan ng Faraon. Sa pagsasabi sa mga Hebreo na humayo at sumamba, ay inilagdag ng Faraon, at basbasan mo rin ako. Bakit nagtanong ng ganon ang hari ng Ehipto? Mukhang sa wakas ay parang nauunawaan na niya ang kapangyarihan ng Diyos ng mga Hebreo at nagnanais na makinabang mula rito. Gayunman, paanong maaaring pagpapalain siya ng Diyos samantalang siya ay babad sa rebelyon, katigasan ng ulo, kasalanan at kayabangan? Tiyak na sa wakas ay pumayag siya, subalit hindi mula sa pagpapasakop ng kalooban ni Yahweh. Ito'y sa halip mula sa pagkatalo. Hindi siya nagsisisi gaya ng ipinakita ng kanyang mga kilos maya-maya. Simpleng mas nais niyang pigilan ang pagwasak ng kanyang kaharian. Ibinigay sa wakas ang pahintulot na umalis. Napahiya kasi ang Faraon dahil sa kalunos-lunos na pangyayari mula sa pinakamasamang salot sa lahat, yung ikasampu yun. Kaya pumayag siya na umalis ang Israel mula sa Ehipto. Ang ayaw niyang ibigay sa lahat ng nakaraang panahon at kahit anumang pagdurusang dala sa kanyang bansa dahil sa kanyang mga kilos, ngayoy pinahihintulutan na niya. At ang mga taong bayan ng Ehipto, maiintindihan, ay masugid din namang para sa pagpapaalis ng mga Hebreo. Gaya ng sinabi nila, umalis na kung maaari, kundi kaming lahat ay mamamatay. Sinamsaman ng mga Hudyo ang mga Egyptiano. Gumawa ng paglalaan ang Diyos upang ang mga Israelita ay hindi
lilisanin ang Ehipto ng walang-wala, kundi kasamang mga bagay na kakailanganin nila para sa lalabas na isang mas matagal na paglalakbay kaysa inaasahan. Binigyan ng mga Egyptiano ang mga Hudyo nitong mga mamahaling bagay upang madaliin lamang ang mga taong bayang papalabas ng bansa. Ngunit ang mga bagay ay mga sweldo na matagal nang itinanggi sa mga Israelita para sa daan-daang taon ng sapilitang paggawa. Tiyak na para sa mga Ehipsyo, ang halaga ng pagpapaalis sa mga Hebreo mula sa kanilang lupain ay mura lang. Ang tanong ng leksyon para sa atin ay ganito: gaano kadalas na pinagsisisihan natin ang makilos dahil lang sa mga bunga nito, hindi dahil sa mga kilos na ito'y mali mismo? Bakit ito'y hindi tunay na pagsisisi? Paano natin matututunang pagsisisihan ang mga kasalanang nalusutan natin kahiman sa maiksing panahon? Pangalawang pagkakahati, bago at pagkatapos ng pagtawid. Unang pagtatalakay, pagtatalaga ng panganay, Exodo 13:1 at 2 at 13. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, anumang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay akin. Lahat ng panganay na lalaki, iyong mga anak ay iyong tutubusin. Pangangailangang kumilos ayon sa panampalataya. Ang ipinangakong panahon ng katubusan ng kaligtasan ay parating na. Kailangang maging handa ang mga taong bayan. Hindi lamang nila kailangang ang maniwala, kundi upang isagawa ang mga paniniwalang iyon. Sinabi ng Diyos sa kanila, kailangan nilang ang kinakailangan nilang gawin sa pamamagitan ng panampalataya. Kailangan nilang gawin ito ngayon. Ikaw na taong hangal, ibig mo bang malaman ang panampalatayang walang gawa ay patay? Santiago 2:20. Pagaman nasa isang lubos na naibang konteksto mula sa sinulat Santiago, ang prinsipyo ay tamang-tama. Ang prinsipyo sa likod ng pagtatalaga. Maawaing binantayan ng Diyos ang mga sambahayan ng Israel na nasa ilalim ng dugo dahil sa pamamagitan ng panampalataya ay minarkahan nila sa mga hamba ng kanilang pintuan. Itong mga bagong direksyon ay nagmula sa Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Italaga mo sa akin ang lahat ng mga panganay, Exodo 13:2. Itong lehislasyon ay mabisa para sa mga tao, gaya din naman para sa mga hayop. Ang prinsipyo, lahat ay pag-aari niya dahil siya ang ating manlalalang at may ari ng lahat. Sabi sa awit 24:1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng narito, ang sanlibutan at silang naninirahan dito. Ang panganay na lalaki ng Israel ay mga unang bunga ng mga pagpapala ng Diyos na ipinagkaloob niya sa kanila. Ito'y isang tanda rin ng kanilang lubos na pagtatalaga sa Kanya at ng kanilang pagkaunawa na lahat ng nasa kanila ay nagmula lamang sa Kanya. Ito ang prinsipyo ng pagiging katiwala.
ang pagmamay-ari ng Diyos ay pinahawak niya sa kanyang katiwala. At kailanman ang katiwalang yan ay hindi magiging tunay na may-ari. Ito'y ang ideya ng katubusan ng kaligtasan. Nakaligtas sa kamatayan ng mga panganay na lalaki dahil sila'y natakpan ng dugo. Tinubos sila mula sa kamatayan gaya ng lahat ng nasa ilalim ng dugo ni Jesus. Sabi sa Kolosas 1:14 na sa Kanya ay meron tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Ang pagtatalagang ito'y dapat na may handog sa pamagitan ng paghahain ng mahayop. Ngunit ang kanilang mga anak na lalaki ay tutubusin, hindi ihahain katulad ng mga hayop. Pangalawang pagtatalakay, pagtawid sa dagat na pula. Exodo 13:18-21 at Kapitulo 14, talatang 5-8. Ang mga anak ni Israel ay umahon mula sa lupain ng Ehipto na handa sa pakipaglaban. Dinala ni Moises ang mga buto ni Jose. Ang Panginoon ay nangunguna sa kanila sa araw at isang haliging ulap upang patnubayan sila sa daan. At sa gabi ay isang haliging apoy upang tanglawan sila. Nang masabi sa hari ng Ehipto na ang taong bayan ay tumakas, ang puso ng Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa taong bayan at kanilang sinabi, "Ano itong ating ginawa? Na ating hinayaang umalis ang Israel upang wag na tayong mapaglingkuran?" Siya'y nagdala ng 600 piling karwahe at lahat ng iba pang mga karwahe ng Ehipto at ng mga namumuno sa lahat ng iyon. At hinabol niya ang mga anak ni Israel na umalis na may lubos na katapangan. Organisadong paraan ng paglalakbay. Sinusundan ang mga tagubilin ng Diyos kay Moises. Iniwan ng mga Israelita ang Ehipto bilang isang maayos na organisadong army. Ang mga Hebreong terminong Chaba at Mekhane ay nagpapatotoo ng gayong paglalarawan gaya ng army, dibisyon, kampo at hukbo. Nahati sila sa mga pangkat at nagmarcha gaya ng isang army. Makikita ni Balaam maya-maya mula sa mga burol ng Moab na ang Israel ay nagkakampo ayon sa kanilang mga lipi. Bilang 24:2. Pagdala ng buto ni Jose. Ito'y ang katuparan ng panampalataya ni Jose sa mga pangako ng Diyos. Hinding-hindi nawala ni Jose ang paningin sa lupang pangako kahit na namuhay siya sa rangya at mga pribilehyo ng Ehipto. Hiniling niya na ang kanyang mga buto ay madala sa lupain ng Kanaan. Naniniwala siya na ang Panginoon ay tiyak na dadalhin ang Israel sa lupain gaya ng pagkakasumpa niya. Hebreo 11:22. Ang mga buto ni Jose ay inilibing sa Shechem. Ang pagtugis ng Faraon at tugon ng Israel. Inihayag ng Faraon ang tunay na mga motibo ng kanyang puso. Hindi siya napagbagong loob at hindi siya talagang nagsisi, bagamat sa tala ay
2 beses na ginawa niya yun. Ang paghingi niya na pagpalain siya ng Diyos ay isang komedya, katatawanan. Marahil isang pandaraya sa sarili niyang puso. Tinipon niya ang kanyang army at sinundan nila ang tumatakas nilang mga alipin. Gaano ngang talagang lubos na nabulag ng kasalanan ang lalaking ito. Nang makita ng taong bayan ang parating na army ng Faraon, binigkas nila ang mga salita at inihayag ang mga damdaming uulitin nila ng higit na minsan. Dahil ba sa walang libingan sa Ehipto, kung kaya dinala mo kami upang mamatay sa ilang? Anong ginawa mo sa amin at inilabas mo kami sa Ehipto? Exodo 14:11. Ibig sabihin, pagkatapos makita ang gayong mga dramatikong pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa kabilang ang pagliligtas ng sarili nilang panganay na lalaki, mga taong bayan ay nagpakita pa rin ng isang nakabibiglang kakulangan ng pananampalataya. Sabi ng ating leksyon, isipin ang huling pagkakataon na napaharap ka sa isang matinding sitwasyon. Ano ang una mong reaksyon? Pananampalataya sa Diyos o kakulangan ng pananampalataya? Anong mga leksyon ang dapat mong matutunan mula roon sa sitwasyon na makakatulong sa iyo na sa susunod na darating at ito'y talagang darating? Pangatlong pagtatalakay, pagmartsyang pasulong sa pamagitan ng pananampalataya. Exodo 14:13 at 14. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo at masdan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na kanyang gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo ninyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita kailanman. Ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. Kumikilos sa mahirap na sitwasyon. Una at pangalawang punto. Huwag kayong matakot. Ang unang apela ay upang pagtiwalaan ng Panginoon. Dahil sa parang ito lamang mapaglalabanan ang takot. Nasa kamay ng Diyos ang mga mananampalataya at kikilos siya para sa kanila kapag tinanggap nila siya bilang kanilang Diyos at Panginoon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Ang mahawak ng iyong kanang kamay, ako na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, ikaw ay aking tutulungan. Isaiah 41:10 at 13. Ikalawang punto, magpakatatag kayo upang makapagtatag ay hindi lamang nangangulugang tumigil sa pagbubulong-bulungan at umasa na ang mga dakilang bagay, kundi magtiwala na ang Diyos ay matiising maghintay para sa makapangyarihang pakikialam dahil kikilos siya. Yun ang isang tiyak. Talagang kikilos siya. Kumikilos sa mahirap na sitwasyon, pangatlo at pang-apat na punto. Pangatlo, makikita mo ang kaligtasang dadalhin ng Diyos sa iyo ngayon. Para lumago ang ating pananampalataya,
Mahalagang kilalanin ang pagiging leader ng Diyos at tulong at upang maging nagpapasalamat sa kanyang naipangakong tulong. Upang makita ay nangangulugang buksan ang mga mata kasi bulag ang kawalan ng paniniwala. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay ng tagumpay, pagkaligtas at kaligtasan. Ang Diyos ay laging para sa atin, nagmamalasakit at naglalaan ng anumang kailangan sa tamang panahon. Malinaw yan. Ang timing niya ay pirming maayos. Kaya kuminsan, kapag ang ating dinadalangin ay hindi agad binibigay, isipin natin na alam ng Diyos kung kailan niya ibibigay sa atin ang ating hinihingi. Yung ikaapat, ipaglalaban kayo ng Panginoon, talatang 14. Ito'y nagpapahiwatig na kung ano ang gagawin ng Diyos. Personal niyang ipaglalaban ang kanyang bayan. Ang Kalbaryo ay ang pangwakas na katunayan nitong realidad. Dahil sa krus ay tinalo ni Kristo sa Satanas upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Maya-maya, nakilala kahit ng mga Egyptiano na ang Panginoon ay pinaglalaban ang mga Israel. Talatang 25. Hakbang-hakbang na panukalang kilos ng Diyos. Malinaw na ang utos ng Diyos kay Moises, magpatuloy. Hakbang-hakbang na iniladlad ng Diyos ang kanyang panukala. Una, ang anghel ng Diyos at ang haligi ng ulap ay kumilos mula sa harapan ng kampo ng Israel at tumayo sa likod nila. Iniingatan sila mula sa army ng Ehipto. Ikalawa, sa pamagitan ng panampalataya inunat ni Moses ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. Katlo, hinati ng Panginoon ang tubig at pinatuyo ito ng isang malakas na hangin. At kaapat, ang resulta ay ang mga Israelita ay buong tiwasay na humayo tuloy-tuloy sa dagat sa tuyong lupa tungo sa kabila. Bulag na tumugis sa kanila ang mga Ehipsyano dahil hindi nila na makita ang ginagawa ng pambihirang bagay ang Diyos para sa kanyang bayan. Ibig sabihin, hindi nila nakikita hanggang huli na. Kaya nang inihayag sa kanilang pag-amin sa Exodo 14:25, ang sabi doon, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Pangatlong pagkakahati. Ipinahayag ang pasalamat at pagsamba. Ang tatalakayin ay ang awit ni Moses at Miriam. Itong awit ay hindi isa. Ibig sabihin ay kay Moses at kay Miriam, hindi. Magkaiba ang awit nilang dalawa. Nakikita ito sa Apokalipsis sapagkat yung awit ni Moses lang ang binabanggit. Walang binabanggit na awit ni Miriam. Exodo 15:1-2. Nang magkagayoy inawit ni Moses at ng mga Israelita ang awit sa Panginoon sapagkat siya'y malalhating nagtagumpay. Kanyang inihagis sa dagat ang kabayo at ang mga dooy nakasakay. Ang Panginoon ang aking awit at kalakasan.
at siya'y naging aking kaligtasan. Ito ang aking Diyos at aking pupurihin siya. Siya'y aking itataas, ang Diyos ng aking Ama. Ang buong army ng Ehipto ay nagupo. Walang nakaligtas, kabilang ang paraon. Makikita ito sa awit 136, talatang 15. Ito isang kagilagilas na pagkatalo para sa army ng Ehipto at isang lubos na tagumpay para sa bayan ng Diyos. Hindi naman katakataka na sa buong kasaysayan nila at kahit pa sa araw na ito'y isinasalaysay ng mga Hudyo ang kwentong ito. Ang dahilan para rito sa awit ng papuri. Pinapupurihan ng awit na ito ang Panginoon dahil siya ay isang makapangyarihang mandirigma na tinalo ang mga kumukontra sa kanyang bayan. Personal na nagdetalye si Moises sa temang ito sa pamagitan ng pagdiriin ng Panginoon, ang kanyang Diyos, ang kanyang kalakasan, awit at kaligtasan din. Walang katulad niya. Dakila sa kabanalan, nakakasindak sa maluwalhating gawa na gumagawa ng kababalaghan. Exodo 15:11. Tungkol sa ano ang awit? Ang awit ni Moises ay lahat tungkol sa Diyos. Tungkol sa kung sino siya at ano ang ginawa niya. Ang Panginoon ay dinakila, pinapurihan at hinangaan dahil sa kanyang namumukod na gawa para sa kanyang bayan. Pasalamat at pagsamba ay natural na kinalabasan ng kabutihan ng Diyos sa atin. Pagpapahalaga para sa kanyang pag-ibig ay ang unang kinakailangan ng isang masidhing espiritual na buhay. Ang matatag na pag-ibig ng Diyos ay lalong idiniriin at nilulhati dahil aakayin niya ang taong bayan na tinubos niya at gagabayan niya sila tungo sa banal na tiling dako. Ipinapauna ni Moses na itatag ng Diyos ang santuario sa bundok ng kanyang mana, Exodo 15:17. Lahat ay antimanong nakaturo sa Sion at sa templo ng Jerusalem. Sa Apokalipsis 15:2-4, ang nagtapos ay aawitin ang awit ni Moises at ang awit ng Kordero. Maiisip mo ba kung gaano ito'y tutunog sa langit, itong papuri sa Diyos para sa kanyang makatarungan at totoong kahatulan, at papuri sa Diyos para sa kanyang matuwid na kilos at ang kanyang kabanalan? Ang huling linya ng awit, ito yung awit sa Apokalipsis 15. Ang lahat ng mga bansa ay darating at sasamba sa harapan mo, sapagkat ang iyong mga matuwid na gawa ay nahayag. Talatang 4. Ibig sabihin, kapag ang lahat ng mga hatol ng Diyos, lalo na ang kanyang hatol sa masama at pang-aapi na sa libo-libong taon ay hindi naparusahan, ay lahat na ipahayag. Ang mga natubos ng mga bansa ay papupurihin siya para sa mga paghatol niya ngayon. Sinasabi ni Immanuel Kant, ito ay isang pilosopong Aleman na kilala sa panahon ng kaliwanagan, Age of Enlightenment, kung saan makatarungan ang Diyos, sabi ni Kant, kung gayon may ilang uri ng kabilang buhay. Pag meron daw isang Diyos na makatarungan, ang ibig sabihin niyan ay merong kabilang buhay. Bakit ang pahayag na yon ay totoong totoo?
At paano natin matutunang magtiwala na balang araw ang katarungang matagal na nating ng kulang ay darating. Paano ka makakakuha ng kaaliwan mula sa pag-asang iyon? Ang kaaliwan ay lahat ng walang katarungan ay darating sa kanyang kawakasan. Maaring hindi sa buhay mo, ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, mangyayari yan. Huling salita, ang mga Israelita ay may maliit na kaalaman ng Diyos at maliit na panampalatay sa Kanya, at sila'y magiging takot at masisiraan ng loob. Sila'y walang armas at hindi sanay sa gera. Ang kanilang espiritu ay malumbay dahil sa mahabang pagkaalipin. At sila'y nabibigatan ng mga babae at bata, kawan at hayop. Sa pag-akay sa kanila sa daan ng dagat na pula, inihayag ng Panginoon ang kanyang sarili bilang isang Diyos ng awa, pati na rin ang kahatulan. Napakabuti ng Diyos. Sa lahat ng negatibong ating karanasan, kagaya ng mababasa natin na naranasan ng Israel, hindi siya nagpabaya. Siya'y kumikilos at ang kanyang pagkilos ay pirming may awa. Ang dalahin ko para sa iyo, sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, na ang kanyang awit ng kordero kasama ng awit ni Moses, kapag inawit ng mga manlubos, dalahin kong ikaw ay kasama nila. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad ay malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.